Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya de Castro from the PNP service effective January 16, 2024. Police Major Alan de Castro dinismiss na sa serbisyo ng PNP. Pamilya ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon nangangamba para sa kanilang seguridad. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. Constitutional amendment sa pamamagitan ng People's Initiative. Kumpirmadong target maratipikahan sa Hulyo. Ang most advanced, prominent, and very transparent process would be yung ating agency-to-agency acquisition of license, no? Pagkuha ng supply ng plastic cards sa mga printing offices ng gobyerno, pinag-aaralan ng LTO. Mga kukuha ng bagong lisensya sa Pebrero, posibleng ma-issuehan pa rin ng papel na driver's license. British King Charles at Princess Kate mayroong medical conditions. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inalis na sa serbisyo si Police Major Alan de Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Nag-aalala naman ngayon sa kanilang seguridad ang pamilya Camilon dahil pinawalan na ng pulisya si de Castro. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya de Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A. Guilty sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer dahil sa imoralidad si Police Major Alan de Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, malakas ang ebidensya na nagpapatunay na may relasyon si de Castro at ang nawawalang beauty pageant contestant. All the evidences were gathered from the affidavit from the friend of Miss Camilon, ito yung kasama niyang contestant, sa beauty pageants, may mga photos and of course yung palitan nila ng text messages, merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major de Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Miss Camilon doon sa kaibigan niya. Bunsod nito, wala na sa restrictive custody ng PNP si de Castro at nakalabas na din ito ng kampo. Matapos na makalabas ng kampo, nangangamba at nag-aalala naman ang pamilya ni Catherine para sa kanilang kaligtasan. Malaya na kasing makagagalaw ang police suspect. Naroon ang aming pangamba, hindi ko mawawala yun. Hindi ko mawawala yung aming takot na makaganito ganyan ang pwede pa niyang gawin. Pero hihingi pa rin po ng awa sa Panginoong Diyos, gabay, na maging okay ho kami. Gayunman, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group na imomonitor pa rin nila si de Castro upang masigurong makadadalo ito sa mga pagdinig ng korte sa kinakaharap na criminal case. Dagdag ng CIDG, base sa mga salaysay ng testigo, mistulang wala ng buhay si Camilon habang inililipat ito sa pulang SUV. Subalit, gaya ng pamilya, umaasa pa rin sila na makikita itong buhay. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, di po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak, hindi ko ako mawawala ng pag-asa. Bilang ina ho, ang gusto ko, ang lagi kong hiling, lagi kong dasal,
Panginoon Diyos na ligtas po ang aking anak. Wala naman ho siguro, ma'am, na magulang na iisipin mo na ang anak mo wala na. Si De Castro ay mayroon pang kinakaharap na kasong grave misconduct sa IAS National Headquarters at criminal case sa korte kaugnay sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa Lunes, January 22, nakatakda naman ang ika-4 na pagdinig sa naturang mga kaso laban kina De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Si Camilon ay nawala noon pang October 12, 2023 at huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problemado ngayon ang Land Transportation Office dahil mauubos na sa loob ng 2 linggo ang natitira nilang supply ng plastic cards. Dahil dito, inaasahang babalik na naman sa papel ang i-issuing lisensya simula sa susunod na buwan. Bunsod nito, pinag-aaralan ngayon na LTO na kumuha ng supply ng plastic cards sa mga printing office ng pamahalaan. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang normal demand, monthly demand for licenses is around 550,000 a month. So that's where we are right now. So 270 is good for around 2 weeks or half a month. Nasa 270,000 plastic cards na lang ang natitira sa mga opisina ng Land Transportation Office. Ito na lang umano ang natira mula sa 2 million plastic cards na nai-deliver pa ng nanalong bidder bago nailabas ng korte ang preliminary injunction. Kaya mayroon na ring ilang tanggapan na wala na talagang ma-issuing driver's license card. At upang matugunan ang supply ng card, pinag-aaralan ngayon ng LTO ang agency-to-agency procurement. Ibig sabihin, imbis na magkaroon pa ng bidding, kukuha sila ng supply mula sa mga printing offices ng gobyerno, pangunahin na ang National Printing Office. Inirekomenda na rin nila ang plano sa Department of Transportation. Ang most advanced, prominent, and very transparent process would be yung ating agency-to-agency acquisition of license. No? Ito yung mga printing offices ng gobyerno. We have requested them to submit quotations kung gagawin nila yung ating lisensya. No? Target ng LTO na makakuha ng nasa 6 na milyong supply ng plastic cards sa mga printing agency ng gobyerno para tugunan ang kinakailangang supply sa buong 2024. Ngunit sa kabila nito, magkakaroon pa rin ng backlog na 2.6 million na hindi mai-issuehan ng plastic cards. Ito ang mga na-issuehan ng papel na driver's license noong nakaraang taon. Bukod dito, umaasa rin ang LTO na mailalabas na sa lalong madaling panahon ng Office of the Solicitor General ang kanilang opinyon sa 4 na milyong piraso ng plastic cards na donasyon sa ahensya. Dahil ito ang unang pagkakataon na may nag-donate sa LTO, walang guidelines silang sinusundan. Nais umano ng DOTR na matiyak na walang ibang intensyon ang kumpanyang nag-donate ng plastic cards at hindi sila pwedeng makialam sa sistema ng distribusyon nito kapag ginamit na ng LTO. I think this is something new with the LTO. I learned from my staff that wala pa nag-donate ng cards sa LTO. No? So, kaya medyo nagtagal kasi it's a new process, new procedure. Samantala, habang wala pang kasiguraduhan ang mga prosesong ito ng LTO, maaaring sa Pebrero ay balik na naman sa papel ang lisensyang matatanggap ng mga bagong kukuha at magre-renew ng driver's license. Sa Feb, medyo mabibitin po tayo niya. Kasi yung ating quickest options are not, as you said, no? Available. Medyo minamalas. So, for now, you don't have to renew. Automatic renewal tayo hanggang April 2024, no? Pero kung gusto ng driver mag-apply, papel pa tayo. Sa kabila nito, sinabi ng LTO na sa Abril ngayong taon, inaasahan nilang magiging stable na ang supply ng plastic cards. Nauna nang pinalawig ng LTO ang bisa ng mga driver's license na nag-expire noong nakaraang taon hanggang Abril bilang isa sa mga solusyon sa problema ng driver's license. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa aprobado ng Department of Trade and Industry ang kahilingang dagdag presyo na samahan ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino sa Pinoy Tasty at Pandesal. Samantala, nakatakda namang maglabas sa Suggested Retail Price Guide ang DTI sa Marso. Ito ang balita ni Hari Ilagan. As of today, hindi pa po natin naaaprubahan yan kasi po kulang pa po sila ng mga dokumento na sinasubmit sa amin sa DTI. 2 piso hanggang 2.50 pesos ang hiling ng ilang panadero na maidagdag sa kasulukuyang presyo ng kada balot ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ayon sa presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, may sapat na batayan ang hirit nilang taas presyo. Una sa lahat ay nagmahal na ang halaga ng raw materials, lalo na ang harina. Kaya positibo sila na mapagbibigyan ng Department of Trade and Industry ang kanilang hinihingi. Alam niyo po, ito'y matagal nang naiwan. Ang pricing ng dalawang produktong ito, ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kaya po ito'y nasa negotiating table ngayon ng Department of Trade and Industry. Kausap po nila yung mga producer ng produktong ito. Ngunit ayon sa DTI, kulang pa ang kanilang ipinasang dokumento. Bagamat ang ibang tinapay na binebenta sa mga panaderya ay hindi sakop ng Suggested Retail Price o SRP ng DTI, binabantayan rin nila ang mga presyo nito gaya ng mga napapaulat na stagflation. Ito ay yung hindi pagtataas ng presyo, ngunit lumiliit o nababawasan naman ang sukat ng isang produkto. Minomonitor po yan ng DTI kasi po gaya po ng sabi natin sa mga report, hindi lang naman yung diretsahang price increase yung binabantayan ng DTI. Pati po yung mga produkto na hindi po nagbabago ng presyo at lumiliit po kumukonte yung gramo o gumagaang yung produkto, nababawasan ng timbang. Si Alicia Arguelles ng taga Sampaloc, Manila, 10 taon ng suki ng pandesal at tasty bread. At nauunawan aniya kung sakaling tataas ang presyo nito. Pwede na rin, pabor din, pabor na rin. Kasi okay naman yung lasa, nagsasabi. Kung isa naman mura nga, hindi naman maayos ang quality. Samantala, pinayagan ng DTI na magpatupad ng price increase ang ilang brand ng kape. Ngunit marami pa rin sa mga bilihin ang nananatili sa dating presyo. Sa Marso, nakatakda muling maglabas ng Suggested Retail Price Guide ang DTI. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ng Ease of Paying Taxes Act na nilagdaan noong January 5 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, mas mapapadali ang pagbabayad ng buwis at mas magaan na ang prosesong kailangan ng publiko. Ito ang balita ni Jed Neresina. We make sure that we go the extra mile in explaining to the taxpayers their tax obligations. Siniguro na Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na sinisikap ng BIR na mapaunawang mabuti sa taxpayers ang kanilang mga obligasyon. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin at pabilisin ang transaksyon sa pagbabayad ng buwis. Bukod dito, nais tiyakin ng BIR na makakabayad ng tamang buwis ang lahat, lalo na at hindi pa gaanong naghihigpit ang ahensya. Friendly approach kasi na iniintindihan naman natin na ang tax ay napakakomplikadong proseso, kaya naman hindi ganun kadaling intindihin. Kaugnay nito ang bagong batas na Ease of Paying Taxes na naglalayong masunod ang nais ng Pangulong mapadali ang pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagkaroon ng taxpayer segmentation kung saan magkaiba ang requirements para sa malalaki at maliliit na negosyo. Yung mga malalaking taxpayers at ay iba ang mga magiging requirements sa mga mas maliliit na taxpayers. Dahil naiintindihan natin, syempre, dahil mas maliit ang operasyon nila, mas maliit ang kita nila at mas wala silang pambayad sa mga professionals na pwedeng tumulong sa kanila katulad ng accountant at mga lawyers. Sa ilalim din ng batas ay inaalis na ang annual registration fee na 500 pesos na dapat mabayaran bago o mismong sa huling araw ng Enero. Again, mas mapapadali yung pagbayad ng buwis. So maraming nakalatag dyan na siguro ngayong buwan na to matatapos namin yung drafting ng revenue regulations para
ma-implement na namin kung ano yung sinasabi sa batas. Yung isang na-implement natin yung hindi na pag-impose ng annual registration fee. So wala na yung hindi na kailangan bayad ng registration fee. Para naman sa negosyanteng si Ryan Galang, pabor sa kanya ang bagong patupad na batas, lalo kung ito ay makagagaan sa kanila. Aniya matutulungan silang may negosyo na mabawasan ng isipin sa pagbabayad ng buwis. Pero kami naman po mga negosyante, kung ano po yung mas magaang sa amin, syempre pabor po kami doon dahil taxpayer naman po kami. Kung halimbawa, hindi naman po ganun kabigatin sa amin, kagaya nan, minsan po may time na mahina din kami, wala kaming sales, tapos minsan meron, pero kadalasan kagaya ng January medyo matumal. So kung halimbawa naman po magiging maganda po yung patakaran na i-implement po nila sa amin, pabor din sa amin mga businessman na hindi rin ganun kabigat sa amin. So parang natulungan din nila kami. Nagpapasalamat naman si Rolando Lontok sa ganitong batas dahil dito mababawasan ang bigat ng pagbabayad ng tax, lalo na sa gaya niyang senior citizen na. Hindi na anya siya gaanong mag-iisip tungkol sa penalty. Nagpapasalamat ako para sa mga katulad ko, lalo na ako, senior na ako. At sa mga law-abiding taxpayer na mababawasan naman yung burden ng pagbabayad nila. Hindi na ako yung nagagahol or natetense na may penalty, delikado to, mahirapan na naman ako pagbabayad. Kaya nagpapasalamat ako, mababawasan yung tension yung iniisip ko. At magiging magaan lalo yung buhay pagka ganyan na meron mga panukalang batas na ganyan. Ngayon, inaasahan ng BIR na mas marami ang makakapagbayad ng tamang buwis, lalo na at mas pinadali na ito sa ilalim ng Ease of Paying Taxes Act. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasaklolo sa Department of the Interior and Local Government ang iba't ibang samahan ng industriya ng pelikulang Pilipino. Ito'y para pakiusapan ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng 3 taong tax holiday para sa local film industry sa bansa. Kabilang sa mga nakipag-usap kay DILG Secretary Benhur Abalos ay si Film Development Council of the Philippines President Tirso Cruz III. Layo na naturang panukala na matulungan ang industriya ng pelikulang Pilipino na bumangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Po ang hinihingi ng board ng samahan na baka pwede may tax holiday. At least ito yung sa pelikulang Pilipino lamang, no? Kaya nga kung titingnan mo nga yung PAI, yung mga pinapalabas na pelikula, at ito yung gusto kong malaman ng ating mga alkalde o local government unit, na ito yung siguro mga 30% lang sa lahat ng pinapalabas na pelikula. Pangalawa, ito ho kasi autonomy, ang tawag ito amusement tax na 10%, no? So ang hiling nila is that may 10% na sila sa amusement, meron pa silang VAT na binabayaran na 12%, and aside from this, may mga shooting permits pa sila kaliwat kanan. At pinakamasaklap sa lahat, hindi mo pa nababawi, nakapirata na, nakalabas na sa mga illegal na sources. Kinumpirma ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na tama ang lumabas na impormasyon hinggil sa timeline ng pagratipika sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative sa Hulyo. Samantala, aminado naman ng mambabatas na ilang distrito ang may hamon para sa panukalang People's Initiative. Ito ang balita ni Dante Amento. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. Target ng mga nagsusulong ng People's Initiative na bago mag-July 2024 ay makapagsasagawa na ng plebisito kaugnay sa panukalang pagbabago sa saligang batas. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ito ay narinig niya mismo sa mga proponent o nagsusulong ng nasabing hakbang para amyendahan ang konstitusyon. Dagdag pa nito, may nauna na siyang impormasyon na Hulyo ang target na may certification o mapagtibay sa pamamagitan ng majority votes ang proposed amendment sa 1987 Philippine Constitution. Walang partikular na pangalang binanggit ang mambabatas sa mga nasa likod ng People's Initiative.
Sa naging pahayag kahapon ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, nilinaw nito na hindi dapat mambabatas o opisyal ng pamahalaan ang magpanukala ng People's Initiative. A People's Initiative can come from the local people. And if you're talking of, let's say, barangay captains, they're part of the local people, but not legislators. Because legislators, as I said, have their own methods given by the Constitution to change the Constitution. Itinanggi naman ni Congressman Salceda na ang panukalang amyenda ay regalo sa Pangulo bago ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. I know that July is a timeline, but why do I have to confirm something that I already know? That's what I'm saying. I will somebody's documents. Samantala, aminado ang mababatas na may 20 distrito na mahihirapang kumuha ng 3% na pirma bilang pangunahing requirement upang umusad ang People's Initiative. Ngunit tumanggi na itong banggitin kung anong mga lugar at kung mayroon ba nito sa Mindanao. The name of the province is ICANN. You must remember that these are district-based. Okay? So that's why you can imagine when you refer to a certain district as the district of a particular congressman. Ayon sa COMELEC, kahit isa lang kasing distrito sa mahigit 250 legislative district ang hindi makakuha ng 3% signatures ay maikukonsidera ng bigo ang proposed People's Initiative. Kapag na-comply naman anya ang requirement na 3% ng pirma per legislative district at 12% sa buong bansa mula sa bilang ng rehistradong botante, kailangang makapagsasagawa ng plebisito na hindi maaga sa 60 araw, ngunit hindi lalagpas ng 90 araw. Dapat ding mayorya ng mga bumoto sa plebisito ang pumabor dito para maratipikahan ang pagbabago sa konstitusyon. Kinakailangan para manalo yung yes. Ibig sabihin na gusto talagang baguhin yung saligang batas o yung parte ng saligang batas, dapat po majority of the votes cast. Ang ibig sabihin po niyan, 68 million po ang ating botante, 50 million po ang bumoto halimbawa. Dapat po 25 million plus 1 ang nagsabi ng yes upang maaprubahan o mapagsang-ayunan yung pagbabagong yan sa ating saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si Senator Juan Miguel Zubiri na mag-resign bilang Senate President kung may ibang babaguhin sa gagawing review ng 1987 Constitution liban sa economic provisions. Handaan niyang isugal ang kanyang posisyon upang mapatunayang wala silang ibang motibo sa pagsusulong ng charter change. Ayon kay Senator Zubiri, sumang-ayon na mga senador na nakausap niya na tanging ang bagay na may kinalaman lamang sa ekonomiya ang kanilang tatalakayin. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Nerissa Dando live mula sa Nagoya, Japan. Nerissa, sa Japan ba kailangan din iulat sa publiko ang kalagayan o ang kalusugan ng senior members ng royal family? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Sa ngayon ay hindi required ang imperial family na iulat sa publiko ang health condition ng sinumang royal members. Actually ay reluctant silang maglabas ng impormasyon. Pero recently ay kinukonsidera at sinusuportahan ni Crown Prince Fumihito ang pag-disseminate ng impormasyon sa publiko para sa mas accurate information na makakarating sa mamamayan. Pinag-aaralan lamang nila kung saang platform nila ito ilalabas. Monica? Sige, Nerissa, ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig na daigdig. Hindi bababa sa 20 tao ang nasawi kasunod ng pagsabog sa isang fireworks depot sa Central Thailand. Naapula na ang apoy ngunit hindi pa rin nakukuha ang lahat ng mga labi ng mga nasawi at 10 factory workers pa ang nawawala. Ayon sa Provincial Governor ng Lalawigan, walang nakita na survivors ang mga opisyal, maging ang mga lokal na residente doon ay sinabing wala silang nakitang nakatakas sa pabrika. Iniimbestigahan na ng mga opisyal ang sanhi ng pagsabog na nangyari hapon ng Miyerkules, January 17, sa probinsya ng Suphan-Buri sa bandang hilaga ng Bangkok, Thailand. Natapos
Natapos na ang inspeksyon ng US Federal Aviation Administration o US FAA sa 40 Boeing 737 MAX 9 airplanes. Ilang daang flights ang kinailangang ikansela ng Alaska Airlines at United Airlines na gumagamit ng aircraft na ito dahil sa pangangailangang inspeksyonin kasunod ng isang insidenteng kinasasangkutan ng eroplano. Ito ang balita ni Sunny Cos. Aviation Administration o FAA na natapos na ang inspeksyon ng 40 Boeing 737 MAX 9 airplanes. Ito ay matapos masangkot sa isang insidente ang isang bagong Alaska Airlines jet noong January 5 kung saan natanggal ang isang cabin panel ilang minuto matapos ang take-off ng eroplano. Batay sa FAA, kailangan munang inspeksyonin ulit ang 40 sa 171 grounded planes. Kasunod nito, rerepasuin ang resulta upang matukoy kung ligtas na bang payagang makalipad muli ang Boeing MAX 9s. Dahil sa January 5 incident, umigting ang pagdududa sa Boeing's planes. Nangyari ito ilang taon matapos na bumagsak ang dalawang eroplano ng kumpanya kung saan mahigit sa 300 ang nasawi. Pinag-ugatan din ito ng mga investigasyon sa proseso ng produksyon ng eroplano ng Boeing. Samantala, 20% ng value ng Boeing shares ang nalugi simula noong January 2024. Sunny Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May medical conditions ngayon sina British King Charles III at Princess of Wales Catherine. Katatapos lang operahan ng princess, samantala sasailalim naman sa medical procedure ang hari dahil sa benign prostate condition. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Nagpapagaling sa ospital ang British Princess of Wales matapos mailalim sa isang surgery. Ilang buwang hindi gagawa ng kanyang royal duties si Catherine kasunod ng operasyon sa isang hindi tinukoy pero non-cancer related abdominal condition. Kailangan ding huminto muna ng Prince of Wales sa kanyang mga tungkulin upang asikasuhin naman ang may bahay at mga anak nito sa mga susunod na linggo. Sa susunod namang linggo, nakatakda rin sumailalim sa isang medical procedure si King Charles III. Bunso dito ng kanyang benign prostate condition. Karaniwan ang kondisyong ito sa matatandang lalaki at hindi cancerous. 75 years old na ang British King. Ginawa ang hindi karaniwang health announcement sa loob ng 2 oras, Miyerkules ng hapon, January 17. Mahigpit na tinatagong sikreto ang detalye kaugnay ng kalusugan ng senior royals. Kaya matindi ang desisyong isa-publiko ang updates kaugnay ng medical condition ng British King at Princess. Rayjon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbawalan na ang Apple na magbenta ng mga relo na may blood oxygen sensor sa Estados Unidos simula ngayong araw batay sa direktiba ng US Court of Appeals for Federal Circuit. Subalit upang makapagpatuloy sa US sales, kailangang i-disable ng tech giant ang pulse oximeter feature sa timepiece nito. Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon ng intellectual property dispute ang Apple sa Masimo na isang medical device company. At noong Oktubre, natuklasan ng International Trade Commission na nilabag ng Apple's watch sensors for blood oxygen ang patents ng Masimo. Bumaba sa ikalawang taon ang populasyon ng China. Batay sa population data, halos bumagsak ng 3 milyon ang population ng bansa. Ito ang balita ni Christopher Fugaban. Naitala noong 2023 ang ikalawang taon ng record low birth rate sa China. Bunsod dito, tumindi ang concerns kaugnay ng future growth sa ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Minsang may pinakamataas na populasyon sa mundo, naungusan ng India ang China noong nakalipas na taon batay sa United Nations. Batay sa national data, 1.409 billion ang populasyon ng China noong 2023, mas mababa ng 2.08 million noong 2022.
Ayon sa Beijing, bumagsak sa 6.39 per 1,000 people ang birth rate ng bansa, pinakamababang naitala. Halos kambantay nito ang ibang advanced East Asian countries gaya ng Japan. Matapos ang ilang dekadang pagpapatupad ng one-child policy, sa mga nakalipas na taon, pinagtuunan naman ng pansin ng China ang pagpapabagal sa bumubulusok na pababang childbirth rate. Gaya ng pagkakaloob ng subsidy sa iba pang polisiyang makahihikayat sa mga pamilya. Noong 2021, pinahintulutan ang pagkakaroon ng mga couple ng hanggang 3 anak. Gayunman, kakaunti lang ang naging epekto nito lalo na sa pag-iral ng mataas na cost of living sa mga lungsod at career priorities para sa kababaihan. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinigil ng Munich Airport authorities ang Hollywood actor na si Arnold Schwarzenegger dahil sa kabiguang ideklara ang isang mamahaling relo sa customs. Base sa ulat, na-detain sa customs area ang former California governor kahapon pagdating mula Estados Unidos. Kailangan umano nitong bayaran ang tax para sa naturang relo dahil may intensyon siyang ibenta ito sa European Union. Sinasabing nakatakdang i-auction sa luxury timepiece sa fundraising dinner para sa climate initiative ng aktor sa Kitzbühel. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Naniniwala ang isang senador na hindi magtatagumpay ang mga nagsusulong ng People's Initiative na layong buwagin ng Senado sa pagboto para sa Charter Change o CHA-CHA. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng Senado na tanging mga probisyon lamang na may kinalaman sa ekonomiya ang gagalawin sa saligang batas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Sana tigilan na lang yung kanilang ginagawang pagpirma sa because that is, for me, that is one way of deceiving the people. Itigil na ang pagpapapirma. Iyan ang panawagan ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng umano'y suhulan kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong magkasamang buboto ang Senado at Kamara para amyendahan ng saligang batas. Suportado rin ang mambabatas sakaling questionin ito sa Commission on Elections. Tatalakayin na sa Senado sa pagbabalik sesyon ang umano'y suhulan sa signature campaign. Tingin pa ni Senator Estrada, hindi rin magtatagumpay ang mga kongresista na nagsusulong ng People's Initiative dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing divisive ang issue. I don't think they will prevail. They will not succeed. They have to take the cue from the President. Ano ba gusto nila? Tanggalin kami? Buwagin kami? Hindi naman kami papayag dahil mawawala na ng check and balance itong gobyerno ito. Suportado ng senador ang ginawang hakbang ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-amyenda sa economic provisions pero hindi ang political provisions. Pangamba niya, marami nang pwedeng mag-alaw kapag inamyendahan ng saligang batas, lalo na kapag People's Initiative ang ginamit. Everything is possible pag binuksan na lahat, lalo na pag magkaroon tayo ng People's Initiative. There is a possibility na mabuksan yun. And we do not have control of it kung sakasakali magkaroon ng People's Initiative. Pero si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinagulat ang naging desisyon ng liderato ng Senado na sang-ayunan ng CHA-CHA para sa mambabatas para umano silang na-hostage sa tila pagsayaw ng liderato ng Senado sa CHA-CHA. Lumang tugtugin na rin anya ang panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Questionable rin para sa senador kung bakit isang subcommittee pa ang tatalakay ng panukalang amyenda sa saligang batas at hindi mismo si Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Nakakagulat lang, parang na-fast track yung kilos sa Senado. So, sana hindi kami act ng ganyan, parang knee-jerk reaction na para kaming na-hostage sa isang sitwasyon na napa-cha-cha tuloy. Ang alam ko, ayaw ng Senate sumayaw nung cha-cha, pero nung tinugtog na yung music ng cha-cha, pinalakas yung volume, napasayaw din pala. Gayunman, umaasa pa rin si Senator Pimentel na dadaan sa tamang proseso ang CHA-CHA.
Sa ngayon, iba-iba pa rin ang opinyon ng ilang senador patungkol sa tsa-tsa. May ilang tutol sa mismong pag-amyenda, habang ang ilan sang-ayon pero dapat limitado sa economic provisions. Pagtitiyak na Senator Zubiri, handa siyang bumaba sa pwesto kapag may nabagong probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nangunguna sa posibleng senatorial candidate sa 2025 elections si former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tangere, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niya 60.96% noong December 2023 survey. Pumangalawa naman si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 56.96%. Bagyang bumaba ito kumpara sa 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III, pang-apat si Senator Christopher Bongo at pang-lima si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Pang-anim si dating Senador Manny Pacquiao. Pang-pito si Senator Ronald Bato de la Rosa, pang-walo si Senator Pia Cayetano, pang-siyam si Senator Amy Marcos at pang-sampu si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11th to 15th position naman sina Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, former Vice President Leni Robredo at former Senator Panfilo Ping Lacson. Ang 2025 Tangere Senate Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent application na may 2,400 participants. Umaasa si Senator Jinggoy Estrada na aayon sa kanya ang desisyon kaugnay ng kaso sa tinaguriang pork barrel scam. Anya, umaasa ang senador na maaabswelto sa kanyang plunder case, lalo na't una na siyang pinayagang makapagpiyansa. Gayunman, naminado ang mambabatas na kinakabahan siya sa magiging hatol sa kanya. Bukas sa katakda ang promulgation sa Sandigan Bayan sa plunder case ng senador kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. I hope it will be favorable. I do not have any idea. I'm keeping my fingers crossed. It affected me. It affected my whole family. Hanggat hindi pa resolve itong kaso ko, siyempre parang merong sort of Damocles hanging over my head. Hinihikayat na Department of Tourism na mamuhunan sa larangan ng turismo ang ating mga kababayang overseas Filipino workers o OFW. Nag-aalok din ng training ang DOT sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers upang maturuan silang magpatakbo ng negosyo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Naka-employ na po yung turismo ng 5.35 million Filipino tourism workers at just in 2023, naka-generate na po tayo ng 482 billion in international visitor receipts. Halos 10 taong naging overseas Filipino workers si Kaysel. Gayon din ang kanyang asawang engineer na nagtrabaho sa Qatar. Aniya, hindi permanente ang pagiging OFW, kaya iniisip nila na magnegosyo sa kanilang pagre-retiro bilang OFW. Kaya pinasok nila ang pagtatanim ng kakao at dumaan sa mga training sa Department of Migrant Workers. Naging korporasyon na ang kanilang sinimulang pagtatanim lamang ng kakao noon at sa ngayon ay pinasok na nila ang farm tourism at maraming natutulungang magsasaka. So ngayon po, meron kaming 200 hectares ng Desmond Farm as plantation, which siyempre hindi lang po kami may-ari doon, lahat ng mga OFWs din. At ganun din na sa farm wage, meron kami parang mga condo, hotel, pero ano po siya, modern bahay kubo. Si Kaysel at ang kanyang asawa ay isang halimbawa ng isang OFW na patagumpay ng pasukin ang farm tourism business sa ating bansa. Sana yung gusto nyo or na business at ganun din yung hilig nyo is
maniwala tayo sa produkto at sa kakayanan natin. Huwag tayong tumingin sa discouragement. Marami talaga yan at hindi yan nawawala. Pero we should talagang focus on our main goals. Pero hindi lahat naging matagumpay sa pangingibang bansa at maging sa paghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas, gaya ni Elaine. 4 na buwan lamang nagtrabaho sa Oman si Elaine, ngunit hindi sinuwerte sa amo. At kahit nakauwi siya sa Pilipinas, hirap din itong makahanap ng trabaho dahil sa diskriminasyon. Hindi po kagad. Kasi ngayon yung na-applyan ko, nagiging question yung bakit walang past job na matagal. Kasi single mom po. So parang questionable sa kanila kung sino mag-aalaga sa anak. Kaya't pangarap niya ngayon na magkaroon din ng sariling negosyo. Ayon sa DMW, ang kanilang binuksang programa sa pangunguna ng Department of Tourism na Balik Bayani sa Turismo ay hindi lamang para sa mga kagaya ni Kaisel na naging matagumpay sa pangingibang bansa, kundi maging sa kagaya ni Elaine na kinapos ang swerte sa abroad. Ito yon, we're hearing the stories of the majority who have dreams of coming home for good and of setting up a business, and we heard it, no? Yung testimonial nila, yung isa may intervention ng DMW OWA pag-uwi, and then lumago yung negosyo. Now, as for the distress, the resources are there definitely, no? I mentioned to the tune of around 200 million at least ang devoted to the returning distressed workers in terms of livelihood, no? I'm talking about resources ng DMW and OWA. But we need to harness the opportunities given to them. So training, they need to know kung ano yung kakayanan nila dito sa programang inilunsad ngayon. For instance, yung homestay program. Ang Department of Tourism hinihikayat ang ating mga kababayang OFW na mag-invest at pasukin ang sektor ng turismo sa ating bansa, lalo na ngayong nakabawi na ng turismo pagkatapos ng pandemya. Yung turismo po ng Pilipinas ay nakabangon na. Philippine tourism has vigorously recovered and is taking top priority under the Marcos administration. And therefore, now is the best time to invest in Philippine tourism. Magkakaroon ng iba't ibang pagsasanay para sa ating mga kababayan na nais sumailalim dito, tulad ng culinary tourism, retail business, farm tourism, homestay operation, tour guiding at maging sa financial literacy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagsak sa 10.8 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, bunsod pa rin ito na umiiral na northeast monsoon o amihan. Bukod sa La Trinidad, Benguet, naitala rin sa Metro Manila ang pinakamalamig na temperatura ngayong 2024. Kaninang alas 5 na umaga, bumagsak sa 20.1 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City. Nalagpasan ito ang 20.2 degrees Celsius na nai-record noong nakaraang January 14. Samantala, 13 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Baguio City, 17.4 degrees sa Basco, Batanes, 18 degrees sa Kasiguran, Aurora, habang bagsak din ang temperatura sa iba pang mga lugar gaya ng Tanay Rizal, Abukay, Bataan, Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, City, Cagayan, Clark, Pampanga at Mulanay, Quezon. Tuloy-tuloy ang winning momentum ng SSS Kabalikat sa UNTV Cup Season 10 eliminations matapos itumba ang DENR Warriors kahapon. Rumesbak naman ang PNP responders at tinapos na ang kanilang second straight loss. Habang second straight win naman ang AFP Cavaliers matapos gibain ang NHA Home Masters. Ito ang balita ni Bernard Dalis.
sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Itinumba ng SSS Kabalikat ang DNR Warriors sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena, Maynila. Mainit na opensa agad ang ipinamalas ng Kabalikat team sa first kanto, with Listian Amparado na may 10 points para idikta ang malaking abante laban sa Warriors, 27-8. Si Carlito Kembao naman ang bumuhat sa SSS with 12 points sa second quarter para dominahin ang DNR 50-23. Third quarter, kumayod ang 14 points si Melvin Bangal para sa DNR, subalit hindi ito sapat kontra sa well-distributed offense ng SSS. Kaya naman hindi naampat ang pamamaga ng kalamangan ng Kabalikat na 20 points, 71-51. Last quarter, hindi na pinayagang pang makahabol ng SSS ang DNR at pinalasap nila ito ng ikalawang pagkatalo ngayong season sa final score na 99-83. Best player of the game si Listian Amparado na may 24 points, 3 rebounds at 8 assists. At si Carlito Kembao na may 16 points, 3 boards at tig-1 assist, steal at block. Nagkaroon talaga kami ng sistema. Ever since nung game na dumating din sila Coach Tubit, naglagay kami ng sistema. Hanggang sa natutulog kami, yun ang dapat na nag-run ng play sa utak namin hanggang sa loob ng court. So yun lang, in-execute lang namin ng tama ang plays. Tapos inalam namin kung sino yung mga shooters nila, yung mga gunners, para at least makapag-adjust kami sa depensa namin. Hindi ko na inisip yung spray na yun, basta iniisip namin manalo. At yun, ibigay lang namin yung best namin sa team sa SSS. Ito na ang ika-4 na sunod na panalo ng SSS na may 5-4 win-loss record, habang ang DNR naman ay may 6 na panalo at 2 ng pagkatalo. Kung tambakan sa first game, dikdikan naman sa second game. PNP Responders kontra Ombudsman Grapbusters. First quarter, deadlock at 21 points. Second quarter, nakaungos ng 1 point ang PNP, 47-46. Third quarter, ang Ombudsman naman ang lumamang ng 1 puntos, 66-67. Last quarter, 8-0 run agad ang Ombudsman, 1 minute and 13 seconds pa lamang ang lumilipas. Lamang na ng 9 na puntos ang Grapbusters, 66-75. Kaya naman biglang napatawag ng timeout ang PNP. Pagbalik ng ball game, quick 2 points courtesy sa strong drive sa basket ni Marco Portuno para gisingin ang opensa ng PNP. Nice pass, Tolentino with a fake. Tolentino another pass. Under 3-minute mark, lumamang pa ng 7 points ang Ombudsman, 81-88. Last 1 minute and 34 seconds, nakatabla na sa 90 points ang PNP mula sa 1 out of 2 sa free throw ni Flor Mata at putback ni Anton Tolentino. 46 seconds left, big 3 mula kay Richard Villanueva at sinundan pa ng 2 points ni Flor Mata mula sa long assist ni Tolentino. Lamang na ng 5 points ang PNP, 95-90. Nagkumahog na ang Ombudsman, subalit tumunog na ang buzzer, 99-92, panalo ang PNP. Mistulang restback ito para sa Responders na natalo sa huli nilang 2 laban. Ito naman ang ikalawang pagkatalo ng Ombudsman sa liga na may 5 panalo. Best player of the game sina Richard Villanueva na may 14 points, 2 board, 3 dimes at 1 steal at block. At si Marco Fortuno na may 22 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 steal. Sabi ni Coach, ibigay lang kung ano yung best mo. Ayun nga, every minute, kailangan bigay mo lang hanggang kahit mapagod na mapagod. Talagang nag-focus kami sa 2 guard nila, si Laja at yung left-handed. So, ang sabi ni Coach, inimit lang namin yung score nila. Then, yun lang. Tapos yung pinractice namin talaga, wala kaming offense, puro defense lang yung last few weeks. Yun lang pinagkaroon namin, puro defense.
sa third game. Binuwag naman ng AFP Cavaliers ang NHA Home Masters sa kanilang exciting game na nagtapos sa score na 77-72. Sumandig ang AFP kina Darwin Cordero na kumamada ng 18 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. At kay Mark Salupado na kumolekta ng 21 points, 10 boards, 2 dimes at 3 steals. Nagawa pang lumang ng 9 points ng NHA subalit naka-bounce back ang AFP. Same lang sa practice, sinasanay namin na makalaro kami ng first to fourth quarter, gawa ng mixing ang rotation namin. Yung ibang mga veterano po namin, siyempre may kanya-kanyang injury na nararamdaman. So, ang ano lang nila sa akin, binibigay nila ng kumpiyansa na makontrol ko lang yung game. So, yun lang yung in-expect nila sa akin na mai-control ko lang yung team namin hanggang first to fourth quarter po. Yes ma'am, unang-una yung attitude kasi konti lang yung bench namin, mababaw lang yung palitan. Kaya yung pinaghandaan din talaga namin, yung second elimination, lalo na yung kailangan talaga mag-step up yung unang-una kami sa depensa at saka siyempre hindi nawawala yung pinapalakas namin yung stamina namin. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng AFP habang back-to-back loss naman sa NHA. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Gumuho ang lupa sa isang mining area sa Purok 20, Pag-asa, Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro, bandang alas 12 ng tanghali kanina. Base sa inisyal na report, sinasabing 7 ang patay sa insidente. 2 ang sugatan habang may 10 pa na nawawalang mga biktima. Sa video na nakuna ng netizen na si John Laurito, makikita na gumuho ang lupa sa malaking bahagi ng matarik na lugar. May ilang mga bahay rin ang nasira dahil sa landslide. Ayon sa mga otoridad, pansamantala munang inihinto ang search and rescue operations dahil pinangangambahan na baka gumuho muli ang lupa dahil sa patuloy na nararanasang mga pag-ulan sa lugar. Simula pa noong Lunes ay nakararanas na ng mga pag-ulan ng Davao Region dahil sa epekto ng shear line. Patuloy na nakararana sa mga pag-ulan ng ilang bahagi ng Davao Region dahil sa shear line. Bunso nito, muling sinuspindi ng ilang mga lokal na pamahalaan ang klase at pasok sa mga opisina ng gobyerno. Kabilang sa nagdeklara ng suspension ay ang Davao City, 3 lungsod at 6 na bayan sa Davao del Norte at iba pa. Nagdeklara naman ng state of calamity ang bayan ng Asuncion sa probinsya ng Davao del Norte dahil sa tindi ng epekto ng mga pag-ulan. Pinag-aaralan na rin ng ilang LGU kung magdedeklara na rin ng state of calamity. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of January 17, umabot na sa 44,888 na pamilya ang apektado ng mga pag-ulan sa Davao Region dahil sa shear line. Planong magpatupad ng Safe Water Code ang lokal na pamahalaan ng Baguio City kasunod ng gastroenteritis outbreak. Ito ay upang matiyak na hindi na mauulit ang paglaganap ng sakit. Ito ang balita ni Grace Flores. Ito, part of our, sabi ko nga, these are learnings to us. Learnings, pag-aaral, na paggagawin na namin yung safe water ordinance, ito incorporate namin lahat. At titingnan din namin yung aming sanitation code kung ano pa mga kailangan i-revise doon. Yamen. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang pagrebisa at amyenda sa sanitation code ng lungsod. Kasunod ito ng gastroenteritis outbreak na hanggang ngayon ay nagdudulot ng pangamba sa mga residente at turista sa summer capital ng bansa. Agad na kumilos at nag-imbestiga ang lokal na pamahalaan sa mga rekomendasyon na ginawa ng mga doktor ng City Health Services Office kasunod ng hindi pangkaraniwang pagdami ng kaso ng diarrhea at acute gastroenteritis. Ang mga karamdamang ito ay masakit na dala ng tubig na kadalasang dulot ng kontaminadong tubig o paghahanda ng pagkain na hindi malinis. I-require ko na yan. Isa sa mga nakita namin Nakita namin, hindi sila nagme-maintain. Marami sa kanila hindi nagme-maintain ng records ng kanilang mga transaction. Logs, ledgers, wala. Another is, marami sa kanila hindi pala ni-register yung mga trucks nila. No? Tapos,
kulang ng sanitation permit yung mga personnel nila. Dagdag pa ni Mayor Magalong, kapag naging normal na ang sitwasyon, ay sunod na nilang pag-aaralan ito kasabay ng pag-imbestiga sa mga kumpanya at mga posibleng may pananagutan dito. Kabilang sa mga sisiyasatin ang mga restaurants owner, food establishments, pati na ang delivery services at iba pang entities na makikitaan ng kapabayaan o pagkukulang. We will have a drinking water code, pero Mayor suggests instead of drinking water, it will be safe water code. Kasi yung water code includes in the rivers, everywhere, and we need one specifically for drinking. So it should be a safe water ordinance. Ang Konseho ng Lungsod ay gumagawa ng isang safe water na ordinansa para sa mas mahusay na pamamahala ng produksyon at pamamahagi ng inuming tubig kasunod ng gastroenteritis outbreak na pinangangambahan pa rin sa summer capital ng bansa. Ayon kay City Councilor Betty Lourdes Tabanda, ang chairperson ng Committee on Health and Environment na kailangang i-update ang mga ordinansang kumukontrol sa tubig, kabilang ang Water Code ng Lungsod o Ordinance No. 13 na nagtatayo ng lokal na komite na sumusubaybay sa kalidad ng inuming tubig at isang task force na nangangasiwa kung paano sumusunod ang mga serbisyo ng tubig sa mga pamantayan para sa maiinom na tubig. And also the procedure for the granting or renewal of permits of the water delivery. And we will look into the possibility kasi may organisasyon ng mga water refillers. And one of the biggest problems is sa asosasyon na yan, they're very strict about the regular testing. But there are many water refillers who refuse to join. Umakyat ang mga kaso noong Enero 8 at Enero 9 nang tumaas ang bilang ng mga pasyente sa 500, ngunit ang mga ospital at klinika ay nagulat ng pagbaba. Nang magbukas ang lungsod ng portal ng kalusugan noong nakaraang linggo upang payagan ang mga tao na i-report ang kanilang mga kondisyon, ang bilang ng mga pinaghihinalaang pasyente ay umakyat sa higit sa 3,000. Sinabi niya ng mga deep well na pinamamahalaan ng Baguio Water District na nagsisilbi sa downtown Baguio ay na-clear na ng mga laboratory test para sa coliform o E. coli o fecal matter. Ngunit ang mga resulta ng pagsusuri na inilabas noong Enero 12 ay nagpakita na ang coliform ay natagpuan sa tubig mula sa ilang mga deliveries sa 4 na restaurant, isang paaralan at isang dispenser ng tubig sa bahay. Samantala, hinimok ni Attorney Nelly Olaires, presidente ng Baguio Association of Purified and Mineral Water Refillers Incorporated, ang konseho na isaalang-alang ang pag-aatas sa lahat ng water refilling enterprises na maging mandatoryong miyembro ng kanyang grupo para mas mahusay na self-policing. Humingi rin siya ng mga bagong regulasyon na mabigat na magpaparusa sa mga serbisyo ng tubig na tumatakbo ng walang permit. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang probinsya ng Surigao del Sur pasado alas 8 kagabi, January 17. Naitala ang epicenter na lindol sa silangang bahagi ng karagatang sakop ng bayan ng Hinatuan. Gayunman, walang inilabas na tsunami alert ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kasunod ng pagyanig. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang origin. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karating probinsya na Agusan del Norte, Misamis Oriental at maging sa ilang probinsya ng Davao Region. Ayon sa PHIVOLCS, ang nangyaring lindol kagabi ay isa sa mga aftershock ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Surigao del Sur noong December 2. Dagdag kaalaman po, kilala nyo ba kung sino-sino ang pinakamayamang mga tao sa mundo? Naglabas ang Forbes ng Top 10 Richest Man in the World. Pang-10 ay si Steve Ballmer na may net worth na $112.2 billion. Siya po ay mula sa Microsoft. Pang-9 naman si Sergey Brin, may net worth na $112
billion. Siya po ay nagtatrabaho sa Google. Pangwalo si Larry Page na mula rin naman sa Google. Mayroon siyang net worth na $117.2 billion. Pangpito naman si Warren Buffett ng Berkshire Hathaway. Meron siyang net worth na $118.6 billion. Nasa pang-anim na pwesto naman si Bill Gates ng Microsoft. Meron siyang net worth na $119.6 billion. Nasa panglimang pwesto naman, kilala nyo to, si Mark Zuckerberg, ang CEO ng Meta at Facebook. Meron siyang net worth na $125.3 billion. Pang-apat naman po, si Larry Ellison ng Oracle. Meron siyang net worth na $135.3 billion. Nasa pangatlong pwesto naman si Jeff Bezos ng Amazon. Meron siyang net worth na $168.4 billion. Pangapangalawa naman, si Bernard Arnault na may-ari ng Louis Vuitton. Meron siyang net worth na $200.7 billion. At ang pinakamayamang tao sa mundo ngayong 2024, walang iba kundi si Elon Musk na may-ari po ng Twitter, yung X ngayon, at Tesla at SpaceX. Meron siyang net worth na $251.3 billion. Kayo ba? Gugustuhin nyo ba na maging ganung kayaman para maging maligaya? Pero alam nyo po, ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng payapang kalooban. Mahirap man tayo o mayaman, kung tayo po'y gumagawa ng mabuti at walang tinatapakan tao, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shoutout po tayo kina Elsa Rodriguez, Emmanuel Montañez, Melchor Olsim, Christy from Australia, Jose Nonito Ecalas at Eds Barsabel. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 17:9 na nagsasabi, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.